Hindi naman pa pwedeng drive lang tapos magtataka ka na lang tumirik ka. Opo. 'Di ba? Gusto mo ba mangyari sa iyo 'yon? Ma'am Angelica, good morning. Yan. So ito mga ka-SP, meron tayong tuturuan ng syempre dapat bago tayo magturo ng pagda-drive sa kalye, lagi ka ba nanonood sa mga vlog natin? Yes po. So yan, 'di ba, tinuturo natin yung preventive maintenance, kung paano maging defensive driver, tsaka yung mga insurance, 'di ba? Nagkakaroon naman kayo idea. Opo. Yan. Ba't dito ka sa amin nag-enroll? Gusto ko dito po. Talaga? Gusto mo lang? Opo. Ayan, ma'am, dito naman hindi naman pa pwedeng drive lang tapos magtataka ka na lang tumirik ka. Opo. 'Di ba? Gusto mo ba mangyari sa iyo 'yon? Yan. Okay, bakit ba tayo tumitirik minsan? Ano ba yung mga nakakalimutan natin? Sa umaga kasi start lang tayo kasi alam nyo Ma'am Angelica, nung panahon ko, hindi naman kasi hindi namin afford bumili ng mga brand new sasakyan. Pagka luma na sasakyan mo, kada alis mo sa umaga, bago ka mag-start sa umaga 'di ba, papainitin mo yan. Opo. Buksan mo yung hood at checkin mo, anong unang checkin mo dyan, yung oil. Ayan. Okay. So ito ang tinatawag na dipstick. Okay. So minsan marumi, syempre makina yan. Hahatakin po natin yan. Yan. Dito makikita mo, 'di ba? Pero mas accurate yan, punasan mo muna. Huwag muna tayong maniwala dun sa unang hugot, no? Okay. Then, Pangalawa, pasok natin yan. Alright. So, bilang ka lang ng mga 5 seconds. Okay. Ayan, okay. So, yan. Diyan tayo ngayon magbe-base. Alright. So, kung mapapansin mo, ito ang puno. Kalahati. So, medyo kulang siya. No? Kulang siya ng mga 25%. Pero dapat yan, puno dapat 100%. No? Ito yung kalahati niya. Opo. So, dito, 75%. Okay pa yan, ha? Yung kalahati, hindi ka pa ititirik niya, pero delikado na yon, ha? Okay. Dapat punuin mo na yan. So, kailangan natin magdagdag ng oil pagka ganon, ha? Yan. So, ang pangalawang importante, ma'am, ang oil, tanda mo, parang kumbaga sa tao, yan ang dugo ng tao, no? Titirik, parang itong puso, no? Imagine mo, puso yung makina at wala masyadong dugo na nagsisirculate sa makina, kakatok po ang makina, mapupunta sa overhauling. 100,000 po yan, lalo na kung gantong SUV. Okay? Next naman ay ang tubig naman natin, no? Or radiator. Okay? So, dati kasi, pag may mga lumang modelo, dito nilalagyan yan. May mga takip po yan. Huwag kang basta-basta magbubukas. Or, kahit may mga modelo pa rin naman ngayon na nandito pa rin yung depende na lang sa design ng kotse yan. So, nandito naman ngayon ang tubig ng radiator. Okay? So, lagi natin i-maintain na nasa full siya. Minsan, magbabawas at nakita mo o wala kang makuha na ng tubig, okay pa lang yan, okay pa rin yan. Huwag lang siya bababa sa half or sa kalahati. Yan. So, dito naman tayo, Ma'am Angelica. Dito naman nilalagay ang mga brake fluid. Okay? Ayan. So, makita mo, kalahati siya, pero dapat lagyan na rin natin ito mamaya, ha? Ayan, may nakalagay naman minimum and maximum. Okay, alam mo ba, naka-experience ako dati na, kasi di ba may talyer ka, may car wash detailing. Taga dito sa amin sa Queensland Village. Tumawag yung kaibigan ko, yung pamangkin niya, babae, maglalagay ng tubig. Alam mo kung saan niya nailagay yung tubig? Dito. Eto, kita natin. So, may engine. Opo. Medyo matigas, no? Nakalagay naman dyan, engine oil. Kaya nilagyan na rin yan. Kung mababasa nyo. Ayan, no? Engine oil. So, ang nilalagay po dyan is langis or yung oil na pang engine or pang makina, no? So, yan, baka mamaya kayo, mailagay nyo rito. Imbis na dito yung tubig, dyan nyo mailagay kasi baka malito kayo. Dito naman yung power steering fluid, no? So, kailangan din kasi ng power steering fluid dyan. At minsan, umuulan, ma'am. Kailangan natin na maglagay ng windshield. Windshield washer. Dito naman po yan. Water. Water lang, ha. Kung may mga nabibili rin ngayon na
pinangahalo, pwede rin naman po yan. Okay? So, air cleaner siya. Dapat nililinisan or pinapalitan din po ito, ha? Meron siyang air cleaner sa loob. Okay? Para maganda yung takbo kasi hindi lang naman na gasolina ang nagpapatakbo or diesel sa kotse. Kailangan din po ng mas maraming hangin yan. Okay? So, ano ma'am, baka may mga katanungan pa kayo. Battery. Yes po. Tapos Ayan, ha? So, ang battery nga pala, no? Hindi yan basta-basta agad masisira. Opo. Bago po masira yan, sa experience ko, nagpaparamdam po muna yan. Alam mo yung, di ba, pag in-start mo yung makina, mabilis ang ikot. Ikot agad yan. Or tinatawag namin nagre-redondo. Pagka mahina na po ang battery, ang hina. Kumbaga sa ikaw magbike ka ng paahon, di ba, mabagal na. Opo. Pero pag malakas ang battery niya, mabilis pong umakyat yan. So, ganun ang good na battery. No? Pagka nagparamdam na siya, na mahina na siyang umikot, magredondo, that's the time na punta na kayo sa mga bilihan ng battery, pa-check nyo na rin. Baka mamaya, wala na rin tubig or kulang, or kahit may mga battery kasi na maintenance free, pasira na rin talaga siya. Okay, lalo na paglagpas 1 taon na. Okay, tanong? Wala. Natuto, ha? Ayan. Si ma'am nga pala, isang online seller, tama ba? Yes po. Si ma'am, i-promote mo nga yung page mo. Ano po, ano kayo, please follow and like po sa aking page po, Angel Olsha po. Ayan, taga ano po kami, North Caloocan po. Ayan. May na mga sis. Ayun, sis. Sige ma'am, dahil sa request mo para mawala ang kaba mo, no? Saan tayo pupunta? Expressway. Tanggal agad ang kaba mo niyan, ha? Baka magtaka yung pamilya mo, ba't dyan ka kaagad? Oh, familiar ka na pag may Yes, mga ganyan, pinapauna yan, ha? Opo. Sige. Bitaw na ang preno. Ulit-uli, kabilin-bilin at pag nataranta, hindi accelerator ang inaapakan, ha? Preno po, ha? Preno, ha? Sige, accelerate. Yun, very good. Kamay, wag pa X, wag pa cross. Alright, very good, very good. Okay. Majesty Driving School. Dito ay tiyak ka na matututo. Majesty Driving School. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.